bunot na tayo na maglalaro! Good luck, Team Studio! Taas sa mga numbers! Ito na yung una. Good luck, Number Kids! Number 89. Get down! 89! 89! Ay, wow! Pangalan po? Ano po? Gina Lynn. Gina Lynn! Gina Lynn! Tagasan, kapatid mo ba si Jessica? Tagasan po kayo, Gina Lynn? Estrembo Taguig. Taga East Rembo, ayun yung mga na-shoutout natin kanina, Ate Mal. Shoutout, Number Cats! Sino pong mga kasama? Sila po, ayun. Sino po yung mga yan? Yung tita ko po. Mga Tita. Pag ganyan mga tita ang kasama, Raisa, may feeling ko nasa ano yan, 30. Ah, 30? Tama ba? Tama eh. Parang 30 rin yung hula ko. O sige. Angel Bill po? 31 po. 31! Ano ba yan? 31 na, wala na naman. 32 ka dapat kasi. Nalito ako kasi pagkakarinig ng 30 eh. Sorry. Better luck next time. Good luck po, Ate Mamiki. My mama told me it's alright. You were dancing through the lightning sky, swimming through the orange light. But now the sky is all my life. Oh, 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 oh. Where are you? Number 56. Let's get down. Ay, pretty girl. Pangalan po? Binulong niya yung pangalan. Pangalan mo ulit? Laika. Laika, where are you from, Laika? Rodriguez Rizal po. Taga Rodriguez Rizal. Sino po mga kasama nyo? Ayun o. Yung dad and mom ko po and mga parents ko po. Uy, pag 20, nagka-college ka pa? Opo, first year college Anong po course mo? Radtech. Wow, Radtech. Uy, pag ganyan ang course, Raisa, may nasa 19 yan. 19. Ako sa tingin ko, parang ka-age ko, 21. Ah, 21 din? Okay. Age reveal po. 20 po. Ayun! Ayun, tumama. Tama na. Tama na, bossing. Okay, good luck sa'yo. Mamake. But my mama told me it's alright. You were dancing through the lightning strike, sleeping through the orange light. But now the sky is all my light. Oh, 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 oh. Nasaan ka? 32. Get down. Uy! Ano pangalan mo? Jazel. Hi, Ate Gazel. Gazel. Ang dami mo namang fan. Sino Sino yung mga sumisigaw? Sino po yung mga yan? Mga kapatid ko po, tas mother ko po. Si Mother. Wala namang energy. Ano bang breakfast kayo? Ano bang breakfast mo kaninang umaga? Ay, sarap niyan. Kaya energy talaga. Oo, sobra. Pag ganyan ang energy, Raisa, tas ano yan? 21. 21, sa tingin ko nasa 23. 23, 21, 23. Age reveal po! 22 po. Galing na mula. Ano ba yan? Sakto. Babawi na lang. Galingan niyo po, bossing, Ate Ses. Bukas na lang po ulit. Bukas na ulit yung kalokohan ninyo. Ang player na pinakamalapit ng hula na sa edad ng Secret Agents ay na hindi overage sa may chance mag-uwi ng premyo. Kapag narinig nyo naman ito, Ano yan? ay niloloko lang tayo ni Miles sa ni Raisa. At ang ibig sabihin, may naka-eksakto sa unang hula. Kaya instant pa premyo na 5,000 pesos. Good luck sa ating mga Dabber Cats. Simulan na natin ang laro. Ito na, ang round 1. Kailangan na hulaan ng age ng secret agent. Ito na siya, Dabber Gods. Pasok. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Ixi, desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Rebola, for Brunão, bola, for Brunão. Rebola, for Brunão, bola. Dabber Cats, bata pa lang po si Sir Jerry. Ay member na siya ng Universal Motion Dancers. At hanggang ngayon po, sumasayaw pa rin siya bilang Zumba instructor. Uy, sabi na nga ba eh.
Ginaline. Sa tingin mo, ilang taon na to si Jerry? 39. 39? Paano yung 39? 39. Sabi niya, 39. Baby girl. Sigurado ka na sa 39? Opo, sure na po. 39 para kay Ginaline. Ikaw naman, Laika. Tingin mo ilang taon na si Sir Jerry? 48. 48. Ano pinagbasihan mo, Laika? Ganyan din po kasi yung style nung dad ko eh. Kaya, Kasama ba si Daddy ngayon? yes po, ayun po. Patingin nga ng style ni Daddy. Let's go, Daddy! Ay, oo nga, no? Medyo uwi kasi ni Sir Jerry. 48. Final mo na yan, Laika? Yes po. Okay, 48 for Laika. Gazel, how about you? Tingin mo ilang taon na si Sir Jerry? 36 po. 36 trentahin. Ano namang pinagbasihan mo? Ganyan din po kasi yung mga outfit po ng mga kilala ko pong dancer sa school po namin. Ooh, na trentahin. Kaya Yes po. 36. Okay, 36 for Gazel. Okay na, bossing. Ang hula ng mga players. Okay, Miles. Bossing, ang pinakamalapit po na hula na hindi overage ang pasok sa next round. Alamin natin if the age is right. Sabi ni Ginaline, 39. Para kay Laika, 48. At para kay Gazel, 36. Sino kaya papasok sa next round? Malalaman natin sa ilang sandali. Jerry, age reveal. Ala ka! Oh! 51! Ha? Ala, babalik! 49! Si Laika. Yan ang malapit na hula na hindi overage with 48. Pasok ka na sa next round. Yes, congrats, Laika. Congrats, Laika! Hi po, Sir Jerry! Hello. Kamusta po? Mabuti naman. Sir Jerry, kayo po ay isang member ng UMD. Anong Yes. age po kayo nag-start? 14. 14. 14 po kayo dito, sir. Nag-start ako. Saan po kayo dyan, sir? Ayun, Nasaan po? naka-block dito sa bandang ano. Ito Kaliwa. po. Naka-block. Ayun, nasa taas. Sino pong tinuturo po ninyo? Paano po kayo na-discover, Sir Jerry? Paano po kayo napasok? Accidentally sa lang. Kasi ang talaga mag-audition yung barkada ko nung bata, kapitbahay namin. Sinamahan ko lang, tapos nagulat na lang ako. Pinasayaw din ako nung choreographer namin nung na yun. Tapos doon ako pala yung napili. Yung barkada niyo po hindi napili? Sinubukan din, nag-try din siya. Sinubukan din yung sayaw niya, kaso Kay hindi ko alam nakapasa. Hindi ko alam kung bakit ganun naging desisyon nung Dahil ni po Kuya sa Sai. inyo. Dahil po sa inyo. Pero po, sumasayaw kayo talaga or nung pumunta po kayo doon? Disco lang. Ano po? Disco, mga party-party lang. Ay, party-party Paano lang. po ba yung sayawan pag disco-disco Nung lang, mga sir? panahon po dati. Mga sign language lagi, di ba? Parang, Paano po? pag sinabi, dying inside, dying inside na yun. Depende po sa literal Lyrics, na. yes. Pero ito po, sabi niyo po, 16 years old kayo. Paano po yung naging life niyo po nung mga panahong miyembro kayo ng UMD? Well, sa school lang medyo nag-adjust kasi syempre, habang sumasayaw, kailangan pumasok pa rin sa school. Opo, Yun, syempre. oo. Importante po yun. So, paano po yan? Sa umaga po ang pasok nyo, tapos sa gabi, may mga shows po kayo? Monday, MWF, magpapakita kami sa school. Ganun. Kailangan, tapos yung TTH, yun, medyo binibigay na sa amin yun. Di ba po, sir, pag ganyan na may dance group, may mga ibang bansa na racket, paano po yun? Nakapag ibang bansa po kayo? Nung time sa UMD, wala. Hindi kami, Pero, after ng UMD, saka lang ako nakabiyahe. Saan po yan? Kanya-kanya na kami noon. Saan Japan, po? China. Tapos ganun. dancer din po kayo doon, sir. Mga Tapos sila. ngayon po, balita ko na pasok na po ninyo ang pag-zumba din po, Zumba. Zumba instructor. Yes. Paano po nag-start po yun? Ang nagyaya sa akin na una si Marco tsaka si Wawi. Tapos hinanap nila ako, tinawagan nila ako. Tapos sabi ko, pa gusto mo i-try.
Nung ano kasi huminto na ako sa pagsasayaw din noon eh. Kaya lang, nung nag-try ako sa Zumba, parang bumalik yung passion ko, yung ano ko. Sa pagsasayaw. Tapos nag-enjoy na ako. Parang bumalik ulit yung ano, yung hili ko. Pati yung market kasi ng Zumba, usually mga kaidaran din eh. Opo. Tsaka pagka-dancer ka, Raisa, kahit mahinto yan, pag Always nakarinig a ka ng dancer. music, yung 90s galaw pa rin mo, ang hinahanap. pitik dancer. Tsaka UMD, di ba yun yung ganun po na Yes. signature dance nyo? Paano po ulit yun, sir? Pwede po ba kaming Paturo paturo, Sir Jerry? Pati mga Dabber Cats, ha? Tayo Sabay po kayo. na. Team Studio! Okay, paano po yan, Bye. sir? Simula kami lang. Hila, taas, hila. Ay, Tapos, taas. kabila. Up, ikot sa Yeah. gilid. Then, ito yung tatawag namin butterfly. Butterfly po. Yan. Butterfly. Tapos, Alam na alam ng Team Studio, oh, mga batang Memorize, memorize. Okay. Yun yung chorus namin sa ano. Chorus namin. Ay, wala pong hindi nakakaalam niyan. Mga Dabber Cats, Music! Grabe yung galawan ni Sir Jerry. Bagay Same na na bagay same pa rin. Paano po ninyo na-maintain yung energy po ninyo, Sir Jerry? Lalo na Gaan ng Zumba katawan instructor. din. Siguro malaking tulong yung araw-araw namin pagsusumba rin. Na pag araw-araw gumagang ulit yung ano, yung pakiramdam, yung galaw. So doon nakakabalik yung ano namin, yung pagsasayaw Energy. namin. Yes, yung Pag, energy. pag ganyan, Sir Jerry, meron ka bang spills kapag ka magsisimula yung Nagzumba. Zumba? Okay, Dabber Cats, may mga ganun po ba kayo? Oo, wala. Ay, wala pa Sayaw po. lang po talaga. Usually pag nagtuturo sa Zumba, ano tawag doon? Viewing eh. Queuing. Viewing lang yung ano, nyari kung sa kanan, tuturo lang yung ano. Tatry po natin yan po, Ah. ah. Music! Let's go, Sir Jerry. Zumba, sir! Tuturo. Yung pala yun. Mga Dabber Cats, Sir Jerry. Tinatanong ni Gina Lee, wala pa mas madali doon. Wala daw po mas madali, sir. Mas Mga madali pang raw po. Zumba. Zumba music! Go, Sir Jerry. Ayan. Yan, kaya mo yan. Go, Ginaline! Zumba yan, tira. Hiling mo, Ginaline! Naku, kaya mo naman pala. Mga Dabber Cats, Sir Jerry Oliva. Thank you po, sir. Thank you, Jerry. Si Laika, bossing! Laika, pasok ka na sa next round. Kaya relax ka muna dun. Relax ka muna, Laika! And si Gina Lynn and Gazel, may chance pa kayo mga pasok sa next round. Babawi yan. hahanap tayo ng mga kasama ninyo. Let's go! But my mama told me it's alright. You are dancing through the light. It's right. Sleepless food is all it's like. But now the sky is all my life. Oh, oh, oh. 44! Get down! 44. Ay, isang dalagang Pilipinas. 44 dito ka sa gitna. Ano pangalan mo, Miss 44? Alisa po. Alisa. Taga saan si Alisa? Kaloocan. Sino kasama mo, Alisa? Yung mama ko, lola ko, tapos yung kapatid ko. Nandun. Uy, shoutout, shoutout. Age reveal, Alisa. Agad-agad. Ay, parang pinag-iisipan. Yung Iniisip totoong pa. age. Nag-iisipan pa. Bigyan Yung natin ng totoong oras. age. Hindi yung screen age. 26. 26? Yes. Okay, 26 mo, sing. Hindi. Well. Totoo yun po, si. 26. Good luck sa'yo, Alisa. Thank you. Simulan na natin ang round 2. Ito na ang next secret agent. Pasok. With my bestie, like everything fun. Big guy, big guy, big guy, big guy. SpongeBob, big guy, pants okay. SpongeBob, big guy, pants okay. Big guy, big guy, big guy, big guy. SpongeBob, big guy, pants okay. SpongeBob, big guy, pants okay. Galing din sumayaw, ha? Si Herbie.
Gusto mo pasayawin natin uli? Isa pa! Dali! My bestie like everything fun. Big guy. Yung pang Sir Jerry, pang UMP. Big guy. SpongeBob, big guy, pants okay. SpongeBob, big guy, pants okay. Big guy, big guy, big guy, big guy. SpongeBob, big guy, pants okay. SpongeBob, big guy, pants okay. Pwede. Pwede Si ano, Herbie bossing? ay dati rin Pwede sa dancer UFC. Ano UFC, bossing! UFC. Hindi UMD, UFC. UFC, mali. Si Herbie ay isang visual artist at sculptor. Mahilig siyang makinig sa mga kanta ni Lady Gaga habang nagro-road trip. At isa pong professional dancer. Yun Yeah. ang pinaka-importante sa lahat. Alyssa, ikaw ang mauuna namang hula. Tingin mo, ilang taon na si Hermie? Sa tingin ko, nasa age 30 na siya. 30, eksakto Yes. na 30. Yes, 30. Mhm. Final na yan, Alyssa? Yes, final. Okay, 30 for Alyssa. Ikaw, Jenaline. Ilang taon na sa tingin mo ang ating visual artist and sculptor? 23 po. Hmm? 23. 23. Bakit 23? Bagets po siya. Ha? Bagets po siya. Yung sayaw niya bago po. Oh, ang ganda raw no sayaw mo. Yun ang nagdala. 23. Final? Final po. 23 para kay Jenaline. Hazel, ikaw naman. 31 po. 31. Kasi po, parang kapag mga trentahin po, hindi na po sila masyadong makagalaw. Aray, Grabe ka naman sa Grabe ka naman sa mga trentahin, ha? Ganun talaga ang sayaw nun sa Sakit, TikTok. ha? Dami. Grabe yun, ha? Dami Ate, na- oy, naano tayo? Dami ng protesta. Grabe, may pagkatake yung hindi na masyado makagalaw kapag 30. Grabe, patunayan nga natin natin. Sampo. Music! With my bestie like everything fun. Big guy, Oh, big see? guy, big Oh. big Yan guy. ba? Big Yan ba guy, yun, Oh. ha? Yan ba? Hindi na masyado makagalaw. Sabihin. Ano ba, ha? Ngayon mo Ah, sabihin. oo. Grabe ka sa aming mga 30. Fake news, Oo fake na, news. Mendoza, matanda na. Tanggap ko na. 31, Hazel. Apo. Ang tingin mo kay Hermie. Hindi na makagalaw. Kasi trentahin. Okay, 31. Bossing, ayun po. Okay na. Okay na. Okay na, bossing. Okay na yung katabi mo. Okay na. Okay na raw, AK. Ang pinakamalapit ang hula na hindi overage ang pasok sa next round. Alamin natin if the age is right. Sabi ni Jenaline, 23. Ayon naman kay Alyssa, 30. Hula ni Hazel kasi hindi na raw makagalaw, 31. Grabe. Grabe. Tingnan natin ang galaw ng age ni Hermie. Okay lang. Iyak tuloy. Na ano nyo eh, yung trentahin eh. Age reveal. Nanga! Trentahin ba ito si Hermie? Nanga! Oh. 38. Oh. Babalik! Oh. Ay, Like 34! everything fun. Big guy, big guy, big guy, big guy. Hazel. Siya pa nanalo? Kayo nagpapauso ng mga sayaw na hindi masyado gumagalaw tapos sisisihin nyo kami mga trentahin. Paano ba dapat natin? Okay na. Okay. Congrats sa'yo, Hazel. Pasok ka na sa next round. Jenaline and Alyssa, maraming salamat sa inyo. Thank you. Sige, balik na kayo doon. Enjoy lang kayo. Thank you po. Visual artist at sculptor. Hi. Sir Hermie. Yes. Saan galing yung hilig mo sa arts? Kasi bata pa lang ako, mahilig na talaga ako sa mga animation. Tsaka big fan of music din ako. So doon ako nakakakuha ng inspiration. Kaya ka pala may Lady Gaga habang gumagawa. Yeah. Favorite songs. Pero kailan mo na-discover na kaya mo siyang gawin? Kasi Ilang taon ka? kinder pa lang ako, nag-i-sculpt na ako eh. Pero hindi ko siya nakita na parang una as a profession, to be honest. Pero
meron talagang mga calling na kahit anong gawin mo ay talagang tatawagin ng landas mo. So, Kahit iiwasan mo, babalik ka doon. Yeah, Pero yeah. pinag-aralan mo siya? No. Anong course mo? Mascom. Ha? Yes. Alayo? Well, nagagamit ko naman kasi art is a form of communication. Sa bagay. Yeah. Tsaka, ngayon ang mask mo, gagamitin mo na lang sa mga customer mo, no? Sa mga kliyente. Pwede pa rin magamit. Hermie, anong feeling mo nung mayroong first time nagpa-commission sa'yo? Ilang taon ka noon? Siguro nasa 24 yata ako nun eh. Tapos, anong project na pinapagawa sa'yo? Kasi yung mga una kong gawa nung mas bata ako, medyo mas dark yung tema ko. So, Kasi galing ka sa anime. yung mga ganun. So, nagko-collect ako ng mga animal bones. Ganun yung mga works ko Ay. nun. Pero ethically sourced naman, of course. Oo. So, yung mga gawa ko na medyo weirdo talaga, tsaka medyo dark. Tapos, nagbago lang yung aesthetic ko nung nagka-pandemic. Kasi parang, pandemic times, medyo dark na. Tapos, gagawa Dark ko pa ng ba yung dark. gagawa mo? So, nagbago ako ng aesthetic din. So ito na yung mga bagong gawa. Yes. Ito na yun. Yes. Pwede mo ba explain sa amin Oo isa't nga. isa yung, Yeah, yung sure. artwork? Okay. So, this mataas. one, kasi fan ako ni Hayao Miyazaki ng mga Ay, Ghibli Japanese. films. Yeah. So, if familiar kayo sa Spirited Away, ito yung inspiration ko doon. Kasi mahilig ako doon Pwede sa... hawakan. Of course. Mahilig ako doon sa parang lumilipat yung mga artworks. So, gusto ko na merong parang ganung style na magical. Anong material nito? Air dry clay. Hair dry Tapos, clay. meron kaming secret formula na ginagamit para magkaroon siya ng ganyang finish. Ang ganda. Gano'ng katagal mo ginawa itong piece na yan? Usually, 3 to 6 months ako kung gumawa ako ng artwork. Ay! Kasi madetalye siya, tapos pabago-bago ako ng isip kung ano yung gusto kong maging outcome. Kasi medyo experimental pa rin akong gumawa ng artworks. Until now. Yes. Doon ko na-enjoy yung process. Kung mga 3 to 6 months to, di ang mahal ng gawa mo. Mga 5 to 6 digits depending on the artwork. Ito. 6 digits. Bakit, Mamiki? Pag-iipunan ko yan. Oo, dahil pinaghirapan naman talaga. Oo, makikita mo kung gaano ka-intricate to. Explain mo nga. Explain mo nga yung Paano gawa mo niya. nalaman, Hermie? Sabi mo kasi paiba-iba ka ng gusto mong maging outcome. Paano mo nalaman na, okay, tapos na tong isang piece na to? Para kasi sa akin ang paggawa ng artwork ay parang pagluluto eh. So basta madami ako mga halabalu when it comes to making artworks. Pero kapag swak na siya sa panlasa tapos pakaramdam mo, okay. Kasi kusang nangyayari, meron ako mga artworks, 2 taon ko nang ginagawa. Hindi mo matapos-tapos. Hindi ko matapos kasi parang may something kulang eh. Or parang minsan, parang naniniwala ako dun sa idea of self-discovery muna bago mo matapos ang isang artwork. Tapos pag na-apply mo lahat ng idea, tsaka okay, Mabubuo. good tayo dyan. Ito. Ito pinaka-recent ko kasi mahilig ako sa mga phoenix. Oo Lalo nga. na kung familiar kayo sa Fushigi Yugi o kaya sa Parang Harry puro Potter. Japanese Harry yung Potter. inspiration mo. Yeah, meron din ako mga Harry Potter inspiration. Tsaka ito kasi, ito yung pinaka-recent works ko. Recent work ko, it's about rebirth. So Okay. parang, you get to start over again. And kaya ako kadalasan merong imagery ng bata. Tao. Kasi meron akong idea na, about healing the inner child. Okay. Kasi parang ganun yung mga konsepto kasi ng new works ko eh. Na people don't get to talk about our inner child, our past. And so yun yung gusto kong iparating sa mga artworks ko na, when you look at my work, I want you to look at it in a lens of being an innocent kid. A Something like child, that. yes. Yeah. Oo Ganda nga, naman napansin ko nun. nga lahat ng gawa niya may bata. Yeah. Ito din, may bata Ito din. naman, inspiration ko dito is, yung pamangkin ko. Bakit? Kasi one time, para nag-uusap kami, mga trip-trip lang, maliit lang yun eh. Sabi niya sa akin is, best friend daw niya yung alaga niyang fish. Tapos parang, Magandang gawan. that's a good idea. Na parang pagbata tayo is, meron tayong, alam mo yun, na pag tinuring natin na parang tropa natin to or kaibigan natin to, there's a big deal. Kasi sa mga adults, isda lang naman yan eh. Pero pagdating sa bata, the way they treat the little things, it's Yes. bigger than life. May Ano deeper ito meaning mga talaga. ibon dito? Ayun, yung malalaki Pinakamalaki. yun. Ayan.
Meron akong client from Makati, nagpagawa ng for corporate. So yan ay outdoor art. Made of metal naman yan, tsaka automotive finish naman na technique ko dyan, bossing. Mabigat yan. Yes. Oo. Mabigat talaga yan. At mahal higit sa lahat. Kasi ang laki. Ano mas may... Sorry, Miles, go ahead. Ikaw na mamigay. Okay, ano mas mahirap gawin? Yung ganyang kalaki na hindi mo masyadong detalyado o yung ganito na ilang beses kumurba? Pino. Actually, ano yan, magandang question yan. Kasi, for me kasi nagkakatulo sa konsepto yan eh. Yun ang nagpapatagal sa artwork eh. Kasi kung alam mo na gawin ng isang bagay, mabilis na siya. So, kahit sabihin natin nagpagawa na maliit, kasi di ba merong artwork ginagawa sa maliit na bigas. Oo. So, months din yun. grabe. So, for me, wala talaga yun sa Size. sa design details siya nagkakatalo. So, mas mahirap to. Parang gusto mong sabihin ito yung mahirap. Sino? Kaysa Mas doon mahirap sa ba? malaki. Mas- Mahirap din yun. Kasi yan naman, kanya-kanyang hirap kasi yan eh. Kasi ito, this one is Detalye. concept, yes. Ito naman is logistics. Sa Saka bigat, commission. sa laki. Yes, logistics. Saka pag commission kasi, meron kang piniplis na client na sasabihin nila yung kulay, palitan. Pero as an artist, anong mas gusto mong ginagawa? Yung commissioned art or yung product of your imagination lang? Commission. Bakit? Kasi na-enjoy ko yung challenge. Kasi minsan may pinapagawa yung mga kliyente ko na sobrang kakaiba or very personal. Kasi may mga client ako na kinukwento yung, for example, how they adopted someone, o kaya naman is galing sila sa broken family, and then yung mga kids niya, inspiration niya. So, nakakatuwa lang na alam mo yun, kasi art is a communication na you get to tell their stories in a way na creative and it resonates with them. It doesn't have to resonate with the whole world, pero it resonates with them, so yeah. Kaya Na-enjoy ko yung special ang bawat commission. piece talaga na Yeah. ginagawa nila. Hermie, meron kasing interesado, magkano yung kulay blue? Kung Kulay bibili. blue. 6 digits. 6 digits? Yeah. Mag-alaga na lang ako ng plapla. Pero kasi na At may least buhay. puso at effort naman ang ginawa ni Hermie. Oo, para hindi naman dyan. ako gaano ka-detalyado yan, Miles. Meron ka bang exhibit, Hermie, na pwedeng bisitahin ng mga Dabber Kids? Or shop mo? So far, wala pa naman. Pero shop ko sa Antipolo. Pwedeng Yeah. bisitahin ng mga Ayun Dabber pala eh. Cats. Next, ayan, kumuha pa na ng photos. Natatawa. Akala ko kanina, nakita ko yung mga trabaho mo. Akala ko, because of your last name na Tan, kung puro Chinese ang inspiration. Yes. Kasi may mga carp, may dragon, may kung ano-ano pa, may Fish. koi. Yes. Unggoy, Tapos- meron ba? Meron din. Yes. Meron po? Yes, kasi Meron. Magkano yun? Papa-commission sana ako. Magkano yung unggoy? depende sa size. Kasi meron akong mga client na gusto nila based sa zodiac signs nila. Pag mga unggoy nag... Wala namang zodiac sign na unggoy. Ay, Meron. Chinese zodiac sign. Ha? Chinese zodiac sign. Chinese zodiac sign. zodiac. Oh, yeah. Year of Ayoko the naman monkey. ng mga zodiac sign na yun. Pero thank you for sharing your artwork Thank with us, you. Hermie. Thank Mga you. Dabber Cats, Hermie. Hermie Tan. Thank you. Herminio Art. Oh, yeah. Hermia Diba? Tan Art. Yeah. Herminio Tan Art. Yeah. Thank you, thank you, thank you. Okay, Kaysel, thank you sa pagsali. Teka, sandali. Uy. Ate, syempre. Sama yan. Kaya mga next Papasok pa sa round 3. Ba yan? O, galingan Okay. mo ah. Oh, Laika and Gazel, kayo pasok sa next round. Galingan nyo, like and Kaysel. Ito na ang round 3. May hulaan ulit kayong secret agent. Dabber Gods, pasok. Ay. Dabber Cats, si Red Eye International Queen Philippines at siya rin ay isang multimedia designer. Hello.
Laika. Ano sa tingin mo ang age ni Red? Nasa 35 po. Kasi, Pero nakakagalaw pa, no? Tayo, bossing. Ba nakakagalaw? Ba nakakarami ka? 35? yes po, bossing. Kasi, yung mga nakikilala ko po is around 35, mga ganyang styles and appearance po, bossing. Mhm. So, 35? Yes Sigurado? po. 35 para kay Laika. Ate Gazel, ikaw naman, ayusin mo yung sagot mo, nakatingin si Ate Main. Ate Zel, tinititigan ka. Anong age ni Miss Red? I think Ayusin mo. 27 po. 27 daw, Ate Main. Bakit? Mukhang bata naman po siya and may mga kakilala rin po ako, mga ganyan din po katangkad pero mga bata pa po. Pero yung sabi mo kanina, Wala po yun. Balikan na tayo na nandito na tayo sa 27, final guess? Opo, 27 po. 27 po. Bossing, okay na po ang mga hula ng Ay, players. mabuti naman kung gano'n. Okay? Ang pinakamalapit ang hula na hindi overage ang pasok sa next round. Alamin na natin if the age is right. Ang hula ni Laika, 35. Yun lang po. Si Hazel din pala, humula din ng 27. Sino kaya ang papasok sa final round? Malalaman natin. Age reveal! Naka! 35, 27 ang mga hula. Babalik! Uy! Oh! Like everything fun. Big guy, big guy, big guy, Ate Seso! big guy. SpongeBob, big guy, pants Ate Ses, okay. sumasayaw ka ng Big guy, ano? pants Ate okay. Min, oh. Big guy, Ate Seso. big guy, big guy. SpongeBob, big guy, pants okay. SpongeBob, big guy, Congrats, pants okay. Hazel. Congrats, Gazel. Okay, ikaw ang pasok sa final round. And Laika, thank you. Thank you very much. Hi, Red! Welcome to Bulaga. Thank you, thank you, thank you. Miss International Queen Philippines 2026. Yes. kailan to Good nangyari, afternoon. Red? Noong May 16 po. Uy, bago Yes, lang. bago lang. Bago lang. Congratulations, Red. Thank you, thank you. Bago natin napuntahan yung career mo bilang isang beauty queen, okay lang ba Yes. na balikan muna natin yung naging journey mo Of to becoming the course, beautiful of woman course. that you are today? Thank you, of course. Kailan mo, Red, na-realize na hindi aligned yung iyong assigned gender at birth sa iyong sexual identity? Well, I don't have any coming out story. So wala akong ganun kwento, pero I know from the start at a young age na alam ko na. And at nangyari yon because pino-point out ng ibang tao. Siyempre, family, friends, and dun din naman nag-start na na-realize ko na, okay, there's something wrong. But of course, may denial stage, which is, sabi ko, ganito pala ang feeling, try to suppress it. If hindi, tapos, hanggang sa hindi ko na siya talaga kaya and I embrace it fully. So, at a young age, start ako. Then, over time, dun ko na din natanggap na, okay, magsisimula talaga siya sa akin. Yung pag-accept, then afterwards, magiging free din naman along the way. Mahirap kasi ating deciding stage tapos yung mga tao rin sa paligid mo, di ba? So Red, ano yung naging turning point mo? Yung sabi mo, okay, eto na yung transition ko. Ang time ko talaga to transition as a trans woman is noong 2024, nag-join ako my first pageant. It's the same pageant, so it was my first time. So second timer ako now. Yung first time ko na 2024, na-realize ko siya when I immerse myself sa community. So kapag nalaman ko yung story nila, sa mga friends ko especially, dun ko talaga na-realize na, ito pala yung buhay na gusto ko. And yun ang important siya ng marami ka nakikilalang tao. Yes. And paano tinanggap naman, Red, ng family mo yung Ayun. decision mo? Malaking bagay sa akin ng pageantry. Kasi nung una, syempre, tinatago-tago pa yan. Barangayan, pageants, and all. I know. Big part of my life. Pero na-realize nila siguro na this is where I can really excel. Tapos yung recognition from the people na sinasabi sa kanila, parang dun nila nakuha na instead of takot yung maramdaman nila for me, kasi usual yun sa parents, right? Mas nagiging proud na sila kasi
I got to use my platform in helping other people and inspiring other people. So feeling ko yun ang pinaka-turning point din nila na to fully accept me, not only tolerate me. And na-mention mo, Red, yung takot ng I parents. know. Pero ikaw, Red, personally, ano ba, meron ka bang fears nung una, uncertainties, before you decided to go through the transitioning journey? Of course, meron. Siyempre, health risk. And at the same time, kung ano sasabihin ng mga tao. Especially my family kasi I grew up in a religious family kasi. So talagang malaking part yon. But I realized with their support, wala na rin akong kailangan ikatakot. And masaya ako na up until this day, talagang I know that they are very proud of me. So yun lang, sobrang saya ko. And that's also my wish sa ibang part ng ating community, my community has. Kapag may nakakausap ka, for sure na maraming humahanga sa'yo. Ano yung number one na sinasabi mo sa kanila? Na pwede pala. Yan lagi ang sinasabi ko na usually we are being denied with careers, with opportunities just because of who we are. Talaga naman hindi nawawala yon, lalo na sa aming pagtahak ng landas ng ganito. But what I really want to say is that kung ano man ang gusto nyong ma-experience, anong gusto nyong i-dream, posible. Kasi minsan din ako nangarap, nakala ko hindi pwede. Pero here I am right now, living the dream and trying to let other people know na posible. Posible talaga. Matakaw ka pala, no? Bossing. Opo. Hindi lang sa pagkain, pati sa titulo. Oo, napakadami mo namang Salamat. titles. Mapunta tayo dito sa career mo, Red, as a beauty queen. Yes. Opo. Nag-start to noong 2024, right? Or... 2019 ako nag-start. My first barangay pageant. Okay. And how was the experience for you and yung support na binigay ng family and friends mo? Siyempre, sa family, tinago pa namin yon. Kasi first time ko and gusto lang namin ma-experience. As someone na sa community, parang may sinasabi kasi sila dati na hindi ka makakompleto kung hindi ka nag-barangay pageant. Okay, hindi mo tinry. So it's just like a banter, funny banter. Pero sabi ko, sige, try natin. Pero doon ako na-awaken na ang saya pala, not because of the pageant itself, but makiusap sa ibang nakakaintindi sa'yo. So, mga co-candidates mo, organizers. So, doon ako masaya. Kaya tinuloy-tuloy ko siya. After that, noong 2019, lumipat ka ba ng susunod na barangay? Or ibang Pang level malakas na? ka dyan, ha? Next level na ba agad? Mga konti lang. Pero after that, kasi nag-pandemic. So, everything Alright. stopped. Everything stopped. Tapos, nung pag-open nung pandemic, nung natapos ang pandemic, nag-open bigla ang municipal pageant namin. Okay. So, yun na yung naging stepping stone ko up until nagtuloy-tuloy siya. Up until here, I am sa MIQ. Anong pakiramdam, Red? nung una kang nanalo. Well, sa totoo niyan, Miss I'm still International. on cloud 9. Hindi ko siya ma-explain. I know that the title is here. I know that I am happy. But I know also the responsibilities na kaakibat niya. So not only with the crown, but also, you know, yung responsibility ko sa community as well. So yun ang iniisip ko. I'm thinking of, I know that the title is here. Pero syempre, I'm thinking of ways kung paano ko siya mai-utilize, magagamit. At of course, maging effective as a winner as well. And kaya rin kayo nandiyan to empower others, di ba? Yes. Anong natutunan mo lang, Red, sa sarili mo or na-discover mo while doing the pageant? Ang importante talaga for me while doing the pageant, it's not the crown itself. It's not about the coronation night, yung mga nakikita nyo dun sa night na yon. But it's always about your sisterhood sa mga taong nami-meet mo along the way. Kasi dahil noong 2024, that's the reason why I discovered myself so much more because of my friends na nakilala ko na co-candidates ko. So, every time I go sa mga pageant, yan ang laging sinasabi ko. It's always the backstage. It's always the sisterhood. Kasi, bonus na lang, everyone's, aiming for the crown. Pare-pares na yung goal natin. But if I always think na pare-pares kami ng goal, kahit sinong manalo sa amin, I will be okay with that. So, yun It's lang really naman. the connections that you connections make. talaga. And na-mention mo rin yung discovery. Ano yung naging discovery mo na lang about yourself sa buong naging journey mo as a trans woman? Na lahat ng mga perspective natin pwedeng magbago. Now, we should not only stick with one perspective, but we should be open-minded kasi marami kayong tao na makikilala with different perspective that can influence you. Salain mo lang ng maayos, but at the same time, be open-minded kasi iba-iba yung experience natin mga tao.
Yes. Alam mo, kaya talaga siya, kaya siya talaga yung mag-represent ng Pilipinas. Thank you, thank you, Galing thank magsalita. you. Kailan yung next competition mo, So, Red? I'll be asking for your support this September 19 sa Pattaya, Thailand po as your Miss International Queen, Philippines. We wish you the best, Red. Thank and you. I'm Baka so meron happy kayong to see any you. upcoming Nice to events see you. for the Pride Month. to celebrate Yes. Pride Month. First of all, happy Pride Month, everyone. And just in case na meron kayong mga events na malapit sa inyo, like Pride March, Pride Run, or anything that is affiliated with that, if you want to support, please do. Kasi ang pag-show up nyo po sa ating mga ganitong events, it speaks volume already and it can inspire other people to be an ally as well. And sa lahat po ng ating mga community, ayan, sa LGBTQIA+ community, maraming salamat po. Thank you for showing up. It's Pride Month. Embrace yourself and continue believing on your dreams and yourself. Very well said. Thank you very much for sharing your story, Red. Mga Reds, Miss International Queen Philippines 2026, Red Spiegelman. You, Miss Red. Uy! Ano na? Miss Gazel, galingan niyo po. Dahil nandito na tayo sa jackpot round. Ayan na, bossing! Ay, Ayan na! Ate Seth! Ayan na! Lagot na. Gagalingan mo ba? Yes po. Bongga, galingan mo. okay. Para sa iyong premyo dito sa Japan Round, ito na ang ating mga party guests. Yan si Jose, si Tash, si Wally, si Raisa May, Alan Kay, and Karen Eistrup. Sino pipili mo? Si Riza May po. Si Resume, magkano? 25,000 pesos. 25,000. Ingatan mo yun, Gazel. Good luck. Dito sa Japan Round, ang kailangan mo lang hulaan, Gazel, alin sa mga kantang maririnig mo ang ka-age ni Jerry? Ibig sabihin na-release noong 1979 na taong ipinanganak si Jerry. 1977. Tama? Okay. Eto, pakinggan mo, ha? Pakinggan mo, Gazel. Electric Youth kaya by Debbie Gibson. Electric youth, feel the power, you see the energy coming up strong. The future only belongs to the future itself, and the future is electric youth. It's electric youth. O baka naman Wake Me Up Before You Go Go by Wham! Wake me up, Wake Me up before you go, go. Don't leave me hanging out like a yo-yo. Wake me up before you go, go. Don't wanna miss you when you hit that high. Wake me up before you go, go. Cause I'm not planning on going solo. Wake me up before you go, go. Take me dancing tonight. I wanna hear that. Taas ba? Yee, that That's good. high. I wanna hit that high. O baka naman Staying Alive by Bee Gees. Ay, eto na. Oo, ha? Hey! Yun ang version ni Matt Monroe ng Staying Alive. Thank you, Ruel. 1977. Ano sa tingin mo? Electric Youth? Wake Me Up Before You Go Go? Or Staying Alive? Sa tingin ko po yung Electric Youth po.
Bakit? Bakit? Kasi po, di ko po naririnig yun sa mga tugtugan po ng parents ko po. Kaya hindi ko po alam. Si Mami, pabalik na ng Singapore yan. OFW yan. Oo nga. Kailan ang balik mo? Friday daw, Next week. bossing. This Oo. Friday. Kilala mo ba yung mga kanta? Hindi rin. Ako, sayang naman. Patuturuan ko sana itong anak ninyo. So, ang pinipili mo ay ang si Debbie Gibson, Electrocute? Tama? Opo. Final? Final na po. Electrocute daw. Alamin muna natin ang year ng Wake Me Up Before You Go Go by Wham! Wake Me Up, year revealed. Ah. 7 years later. Ang pinili mo ay Electric Youth. Andiyan pa ang Staying Alive. 1977. Ano, Mami? 9. Pinag-iisipan din ni Mami, hindi rin niya alam. Sigurado ka naman sa Electric Youth. Pwede ka pang magpalit kung gusto mo. Last chance na yun. Sige po, magpapalit po ako. Palit! Hazel naman! So, Staying Alive. Yung coaching team studio. Hindi ba mag-stay na lang po ako sa akin? Nag-stay naman. Ano ba talaga, Nagpalit na eh. Hazel? Ano ba talaga? Final. Magpapalit ka ba o hindi? Electric Youth or Staying Alive? Staying alive po. Staying Alive po! Final? Final na po. Nakko naman, bakit nagpalit pa ito, Mami? Sure na po yun. Bala ko. 1977 ba na-release ang Staying Alive? Alamin natin, for 25,000 pesos. Is the year right? Year reveal. 1977. Ay! Wow! Galing mo! Like everything fun. Big up, big up, Ate, oh. big up. SpongeBob, big up, pencil cake. SpongeBob, big Bigay mo. Mga pa... Deserve! Congrats, Hazel! 25,000 pesos. Tuwa si Dana. Bumati!